For today's video nga, pupunta nga tayo sa Dallas World Aquarium. After 48 years nga na naburo tayo sa bahay, ay finally ay nakaisip naman si Jowa. Kaya naman maggagala na naman ang bayawak. Dali-dali na nga tayo lumabas para maghanap ng mga poging apam. Walang ganon, gala talaga yung pinunta natin. Kakarating lang nga namin ng parking lot at tumigil kami ng ilang minuto dahil nga kailangan muna magbayad ng park. Via online payment nga yung bayad nito kasi required nga na magbayad ka online. Credit card or debit card. Required ka nga magbayad online kasi nga pag hindi ka nagbayad ng parking lot ay sigurado ay mahahatak yung kotse mo. Ang ginit pala dito sa Dallas kaya masasayang talaga yung tinurok mong glutathione. Uy, wala kang gamit na glutathione, body scrub lang sapat na. $31 para yung entrance fee kaya sulit na sulit na. Pagpasok mo nga sa entrance ay parang lagusan ng Encantadia. Hanapin nga natin yung mga pasneyong warka. Nilamon ka na kapanood mo ng Encantadia. Ang Dallas World Aquarium ay isang famous na aquapark style na zoo at aquarium sa lungsod ng Dallas, Texas. Combination siya ng tropical rainforest, marine world, and cultural exploration spot. Ano daw yon? Nag-skip ka na naman sa klase. Char. Para siyang nature museum, may zoo, may aquarium. Yan na. Dahil nga mala animalistic yung trip namin ni Etch, ay kaya pumunta kami dito. Kaya nga dito na nga tayo sa Encantadia ay papalitan na nga natin si Keramitena. Nakakamangha nga ang lugar na to dahil nga parang kang nasa loob ng kuweba. Sari-sari nga mga ibon na makikita dito kagaya ng mga parrot, macaw, tropical at exotic bird kagaya ng tokan, motmot, paima, kingfisher, roseate spoonbill, at iba't ibang mga species kagaya ng mga flamingo, penguins, Victoria crown pigeon, slots birds, companions. Pati mga puno, ang ganda. Pati ang mga rock formation, nakaka-mesmerize talaga. O ano daw ang ibig sabihin yan? Uy, nabasa ko lang yan. Marami ding makikita ng mga iba't ibang uri ng palaka dito kagaya ng blue poison dart frog, green and black poison dart frog, red-eye tree frog, hourglass tree frog, budget frog, golden mantella, and Madagascar tomato frog. At ilan lang yan sa makikita dito. Yung iba nga mga palaka dito ay sobrang lit kaya ang hirap makita kaya naman iba na lang yung nakita natin. B1, nakikita mo ba yung nakikita ko? What? Ang gwapo ni kuya, sarap yung take out. Uy, tama na yan. So sobrang ganda pala talaga ng bamboo tree design dito sa Dallas World Aquarium.
Sobrang liit nga ng unggoy nito kaya hindi masyado makita sa camera. Pero ang pangalan pala nito ay golden-handed tamarin. Pero pag pogi, syempre lumilinaw yung paningin natin. He's looking at you guys. Sa paglilibot nga namin dito ay dito ko lang pala talaga makikita si Saldico. Sa tagal-tagal nga na hinahanap siya ay dito lang pala siya nagtatago. Sobrang nahiya nga siya kaya nagtago na siya sa lungga niya. Kakaiba nga pala talaga yung ibon na to, no? Yung itsura niya, ibang klaseng. Ang laki pala ng isla na ito, parang kahawig siya sa atin na hito. Lagyan mo ng gata, ang sarap. Ang cute-cute din pala ng beaver, no? Sa personal. Para siyang daga na lumalangoy, no? Marami ding iba't ibang uri ng ahas kagaya ng Amazon tree boa, Queen Anaconda, Retail boa constrictor, Middle American rattlesnake, eyelash palm viper, Central American ferdylan. Sobrang ganda nga dito kaya explore na natin lahat ng sulok ng lugar na to. Romualdez, is that you? Nagutom nga ako bigla nang makita ko yung shrimp na to. Sarap isigang. Sa Dallas World Aquarium nga ay para ka talaga naglalakbay sa kagubatan. Maririnig mo ang huni ng ibon sa itaas. Makikita mo rin ang ganda ng mga nilalang sa ilalim ng dagat. Makukulay na isda at iba't ibang uri ng mga hayop dito na bihira mo lang talaga makita.
Nagulat nga ako sa malaking hayop na ito. Nakakatakot at the same time nakakamangha nga siya. Hindi ko nga in-expect na makakakita ako ng ganitong klaseng hayop. Ang ganitong klaseng hayop pala ay tinatawag na manate or kilala bilang isang sikaw. Ang ganitong klaseng ng hayop ay mabagal nga itong lumangoy sa tubig tabang or bahagyang maalat na tubig. Karaniwang kumakain ng mga halaman ito. Ang ganitong klaseng isda naman ay mukhang malaking catfish or hito, particular na red-tailed catfish or Proctocephalus hemiluterus. Ang malaking isda na to ay may malaking ulo at bibig, mahahabang whiskers o bigote na tinatawag na barbels, may guhit o pattern sa katawan, kadalasan itim, puti at may bahagyang mapulang bahagi sa buntot. Kaya naman kakaiba talaga tong mga hayop na to. Bihirang-bihira talaga at hindi ko pa to nakikita sa tanang buhay ko. Pagkatapos nga namin pumunta at makita yung malaking hayop naman ay nagpahinga muna kami ni Edge sa art exhibit section or team hallways kung saan pinapakita ang painting at artwork na may kaugnayan sa karagatan, coral reefs and rainforest themes. Is that for kids? Parrotfish. Sí, pero... Ito ay tinatawag na bonehead shark, isang maliit na uri ng hammerhead or tinatawag na Spirena triborio. Sobrang dami nga na makikita dito kaya hindi ka talaga mauubusan ang gagawin. You. 23 miles an hour time. What's that? Sa dami ng nakita at napuntahan namin ay napagod ang lola nyo. Kaya naman naisipan namin na maglafang na lang dahil gutom na kami. That's it for today's video.